Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 17, 2026, Monday. Patuloy na lumalapit ang low pressure sa may silangan ng bansa. Ito ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan itong magiging bagyo sa mga susunod na oras at araw. Kapag nangyari yon, tatawagin itong bagyong Neneng. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at sa western section ng Visayas. Sa kasalukuyang sitwasyon, ng pangunahing dahilan ng pagulan ay ang hanging timog kanluran na patuloy na humihila ng moisture mula sa karagatan papasok sa kanluran at hilagang bahagi ng bansa. Kaya kahit walang direktang bagyo na tumatawid ngayon sa kalupaan, marami pa ring lugar ang makakaranas ng makulimlim na panahon, pabalik-balik na pagulan at thunderstorm na maaaring magdala ng moderate to heavy rains. Ngayong araw, ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon ay nasa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall. Maaaring hindi ito nasa pinakamataas na rainfall category, pero sapat pa rin ito para magdulot ng flash floods at landslide, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng naunang pag-ulan. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis ang runoff, mas madaling mapuno ang mga ilog at sapa, at mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mababang lugar. Sa Ilocos Sur at La Union, ang ulan mula sa habagat ay maaaring pumasok mula sa western side at tumama sa mga lugar na malapit sa kabundukan at baybayin. Kung magiging tuloy-tuloy ang buhos, maaaring mabilis bumaba ang tubig mula sa mas mataas na bahagi papunta sa mga bayan, kalsada, sakahan at mga komunidad na malapit sa ilog. Sa Pangasinan, mas dapat bantayan ang mga low-lying areas at mga lugar na malapit sa river system, lalo na kung may kasabay na thunderstorm na magdadala ng biglaang malakas na buhos. Sa Benguet, ang pangunahing concern ay landslide dahil sa bulubunduking terrain. Kahit nasa 50 hanggang 100 millimeters ang rainfall outlook, maaaring mas mataas ang aktwal na ulan sa matataas na lugar. Kapag ang lupa ay nabasa na ng paulit-ulit, mas madali itong bumigay, lalo na sa mga slope area, gilid ng kalsada at mga komunidad na nakatayo sa paanan ng bundok. Sa Zambales at Bataan, mas ramdam ang epekto ng habagat dahil direktang nakaharap ang mga probinsyang ito sa West Philippine Sea. Kapag tumama ang moisture sa kabundukan, maaari nitong palakasin ang ulan at pabilisin ang pagdaloy ng tubig pababa sa mga bayan at baybaying komunidad. Bukas, inaasahan pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Dito, makikita na lalawak ang sakop ng moderate to heavy rainfall mula northern at western Luzon patungo sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Kapag ganito ang pattern, maaaring hindi pare-pareho ang lakas ng ulan sa lahat ng lugar, pero ang mga monsoon bands ay kayang magdala ng biglaang malakas na buhos sa mga lugar na madadaanan ito. Sa Tarlac, Pampanga at Bulacan, posibleng magkaroon ng localized flooding sa mababang barangay, agricultural areas at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Sa Metro Manila, ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa underpass, creekside communities, mababang lansangan at sa mga lugar na mahina ang drainage kung tatagal ang buhos. Sa Cavite at Batangas, maaaring magkaroon ng biglaang pagtaas ng tubig sa ilang lugar, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog, paanan ng bundok at baybayin. Sa Occidental Mindoro at Antique, mas ramdam ang habagat dahil bukas ang mga bahaging ito sa hanging timog kanluran. Pagsapit ng Wednesday, August 19, mananatili pa rin ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Ibig sabihin, ilang araw na magkakasunod na mananatili ang rainfall concern sa parehong hanay ng mga lugar. Kapag sunod-sunod ang ganitong uri ng ulan, mas lumalaki ang epekto kahit hindi palaging intense ang buhos. Ang lupa ay hindi agad natutuyo, ang tubig sa mga ilog ay maaaring hindi agad bumaba, at ang drainage system sa mga lungsod ay mas madaling mapuno. Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Ito ay mahalaga lalo na sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang lugar na may kabundukan.
Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa habagat ay tumama sa slope ng bundok, napipilitang umakyat ang hangin. Habang umaakyat, lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Kaya may mga pagkakataon na ang kapatagan ay katamtaman lamang ang ulan habang mas malakas ang buhos sa upland communities. Maaari ring mas lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall dahil kapag saturated na ang lupa, mas mabilis itong bumigay. Sa forecast weather conditions, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan ay inaasahang magkakaroon ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ibig sabihin na mahina lamang ang pag-ulan. Ibig sabihin nito ay may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may pahinga sa pagitan ng ulan. Pero kapag may mas aktibong monsoon band na dumaan, maaari itong maging moderate to at times heavy. Sa mga probinsyang ito, posibleng magkaroon ng flash floods at landslide, lalo na sa flood-prone areas at mga komunidad na malapit sa ilog at sapa. Sa Ilocos Sur at La Union, ang occasional rains ay maaaring magpabago-bago ng kondisyon sa buong araw. May oras na makulimlim lamang, may oras na mahina ang ulan, at may posibilidad na biglang lalakas ang buhos kapag pumasok ang makapal na ulap mula sa West Philippine Sea. Sa Pangasinan, posibleng magkaroon ng localized flooding kapag nagtagal ang ulan o kung may tubig na bababa mula sa upstream areas. Sa Zambales at Bataan, mas kapansin-pansin ang kombinasyon ng ulan, kabundukan at baybayin, kaya mas dapat bantayan ang mabilis na pagbaba ng tubig mula sa mataas na lugar patungo sa mababang komunidad. Para sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi man tuloy-tuloy ang ulan sa lahat ng lugar, may mataas pa ring posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan sa loob ng araw. Maaaring may lugar na maulap lamang habang ang kalapit na lungsod o bayan ay makakaranas ng mas malakas na buhos kapag may thunderstorm. Ang ulan ay maaaring maging moderate to at times heavy. Sa Metro Manila, ang scattered rains and thunderstorm ay maaaring magdala ng biglaang pagbaha kapag tumama ang malakas na buhos sa mga oras na maraming sasakyan sa kalsada. Ang mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at lugar na mahina ang drainage system ang mas mabilis maapektuhan. Sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, posibleng magkaroon ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa mga lugar na malapit sa bundok at ilog. Maaaring magkaroon ng localized flooding o landslide kapag naging malakas ang thunderstorm. Sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang Benguet at iba pang bulubunduking lugar, scattered rains and thunderstorms ay mas seryoso dahil sa terrain. Kapag umulan sa mataas na bahagi, mabilis na bumababa ang tubig sa mga sapa at ilog. Kapag tuloy-tuloy o paulit-ulit ang buhos, tumataas ang panganib ng landslide, road slips at rock slides. Sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya, maaari ring maranasan ng maulap na kalangitan at pag-ulang dulot ng habagat, lalo na kapag may ulap na umabot sa Hilaga at Hilagang Silangang bahagi ng Luzon. Sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan, posibleng magkaroon ng pabalik-balik na ulan sa loob ng araw. Sa mga lalawigang ito, ang pangunahing dapat bantayan ay localized flooding sa mababang lugar at sa mga komunidad na malapit sa ilog. Kapag may malakas na thunderstorm, maaaring mabilis tumaas ang tubig sa ilang kalsada at agricultural areas. Sa Occidental Mindoro, ang habagat ay mas direktang ramdam dahil bukas ito sa hanging timog kanluran, kaya maaaring magkaroon ng maulap na panahon at pag-ulang pabalik-balik, lalo na kapag may aktibong moisture band. Para sa Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas mababa ang chance ng malawakang ulan kumpara sa mga lugar na direktang apektado ng habagat. Pero hindi mawawala ang posibilidad ng biglaang buhos. Sa Western Visayas, kabilang ang Antique, nakasama sa rainfall outlook pagsapit ng Tuesday hanggang Wednesday, maaaring mas maramdaman ang ulan kapag may monsoon moisture na umabot sa rehiyon. Sa ibang bahagi ng Visayas, maaaring may isolated thunderstorm na magiging malakas sa ilang lugar. Para naman sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Hindi ito pangunahing dulot ng malawak na habagat sa buong rehiyon, pero ang localized thunderstorm ay maaari pa ring magdala ng biglaang malakas na ulan. Karaniwan itong nabubuo kapag uminit ang paligid, tumaas ang moisture sa atmosphere at naging unstable ang panahon. Kapag naging severe, maaari itong magdulot ng flash floods sa mababang lugar, landslide sa matatarik na bahagi at biglaang bugso ng hangin sa mismong lugar na tatamaan. Dumako tayo ngayon sa forecast wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon,
inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang Hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga coastal areas ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Mas banayad ito kumpara sa Western Luzon pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kapag may thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa mismong lugar na tatamaan. Kaya kahit mas mababa ang general sea condition, dapat pa ring bantayan ang aktwal na ulap, hangin at alon bago bumiyahe o pumalaot. Kapag habagat ang umiiral, magkaugnay ang ulan sa lupa at alon sa dagat. Ang hanging timog kanluran ang nagdadala ng moistures na nagiging ulan at ito rin ang nagpapataas ng alon sa western seaboard. Sa mga coastal communities, maaaring sabay maranasan ng maulan na panahon, bugso ng hangin at maalong karagatan. Kapag may malakas na buhos, habang moderate to rough ang coastal waters, maaaring mas maging sensitibo ang mga lugar na malapit sa ilog at baybayin, lalo na kung mabagal ang paglabas ng tubig papunta sa dagat. Sa latest tropical cyclone update gamit ang ibang weather model, ilang araw mula ngayon ay may posibilidad na patuloy na mabuo at lumapit pa ang low pressure area sa silangan. Kapag ang sistemang ito ay naging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Neneng. Ang inaasahang galaw nito ay pakanluran sa mahilagang bahagi ng bansa at posibleng tumawid o dumaan malapit sa extreme northern Luzon. Hindi pa tiyak ang eksaktong track pero mahalaga itong bantayan dahil ang posisyon nito ay maaaring makaapekto sa lakas ng habagat. Kapag lumapit ang ganitong sistema sa northern Luzon, maaari nitong muling palakasin ang southwest monsoon. Hindi kailangan tumama mismo ang sentro ng bagyo sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon o Western Visayas para maramdaman ang epekto. Kung nasa tamang posisyon ng bagyo, mahihila nito ang hanging timog kanluran mula sa dagat, papasok sa bansa. Ang magiging resulta ay mas makapal na ulap, pabalik-balik na pagulan at mas mataas na posibilidad ng moderate to heavy rains sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Halos kasabay nito, may posibilidad ding mabuo ang isa pang sistema sa kanluran na inaasahang kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa nakikitang tiyak na magla-landfall ang mga sistemang ito, pero ang mas malinaw na epekto nila ay ang posibleng pagpapalakas sa umiiral na habagat. Kapag may sistema sa silangan at may isa pang sistema sa kanluran, maaaring mas maging komplikado ang daloy ng hangin. Mas maraming moisture ang maaaring mahila papasok sa bansa at mas maaaring manatili ang pabalik-balik na pag-ulan sa Western Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Hindi pa raw nagtatapos ang pagbabantay dahil may kasunod pang pangatlong sistema sa malayong silangan. Kung ito ay mabuo at lumapit sa bansa, maaari rin itong makaapekto sa daloy ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw at hanggang sa susunod na linggo, mahalagang bantayan ang sunod-sunod na posibilidad ng low pressure area at tropical cyclone sa paligid ng bansa. Hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay silang tatama o magla-landfall pero sapat ang kanilang presensya para maapektuhan ang monsoon flow at ang pattern ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical system. Hindi kailangan dumaan mismo ng bagyo sa kalupaan para magkaroon ng malakas na ulan. Kapag nasa tamang posisyon ang isang sistema sa silangan, hilaga o kanlurang bahagi ng rehiyon, maaari nitong hilahin ang habagat. Ang habagat naman ang nagdadala ng moisture papasok sa Luzon at Western Visayas. Kapag tumama ang moisture sa kabundukan, lumalakas ang ulan. Kapag dumaan naman ito sa urban areas, maaaring magdulot ng pagbaha kung mahina ang drainage o kung tuloy-tuloy ang buhos. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.